Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay 3 punto. Humingi, humanap, at kumatok. Ask, seek, and knock. ASK. Humingi, humanap, at kumatok, mga ginigiliw. Alam nyo, ang 3 salita na ito, mga ginigiliw, ay nami-misuse and abuse po ito ng mga ibang nagtuturo o nagbabahagi, lalong-lalo na yung mga pastor, yung mga Kristiyano. Nami-misuse and abuse po nila ang mga salitang ito. Humanap, humingi, at kumatok. Humingi, humanap, kumatok, mga ginigiliw. Nami-misuse and abuse po nila, mga ginigiliw. Kaya ang tao, no, kapag naririnig na po nila ang mga salita na ito, mga ginigiliw, na ibinabahagi po ng mga iba, ang alam na po nila, ginagawa na po nila na parang genie ang ating Diyos, ang ating Panginoon na paghingian. Na kapag hihingi ka daw, bibigyan ka na lang ng parang ganun-ganun na lang. Maraming lumalapit, mga ginigiliw, sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagpapala. Maraming lumalapit dahil gusto nila yung kayamanan. Katulad yung 5,000 na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo hindi dahil gusto nilang makinig ng salita ng Diyos. Alam nyo, sumusunod lamang sila dahil gusto nila yung kanyang pagpapala. Gusto nila yung pagkain na temporal. Gusto lang nila yung himala. Wala silang interesado sa nagbibigay ng himala. Yung kaya lang niyang ibigay, ang hinahanap nila, yung pagkain lang. Opo. Yun lang ang hinahanap po nila, mga ginigiliw, sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi katulad ng mga 12 alagad, disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, na noong nagturo siya sa bundok, mga ginigiliw, ay lumapit sila. Naupo sila sa kanyang paanan. Mga ginigiliw, walang nagka-interest man lang sa 5,000 tao na ito. Wala man lang nagka-interest na lumapit sa paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang mga katuruan, kundi ang nagka-interest lamang na lumapit at nakinig ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad na 12, mga ginigiliw. Kaya dito, yung nakatala dito sa Mateo 7 hanggang 12, mga ginigiliw, nami-misuse and abuse po nila. Humingi, humanap, at kumatok. Ginawa na nilang genie ang ating Panginoong Hesukristo na kung may kailangan sila, hihingi na lang daw sila sa kanya. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, mga ginigiliw. Huwag po nating i-misuse and abuse. Opo. Ito ay isang 3 klase ng panalangin. Itong ibig sabihin po nito, 3 klase ng panalangin sa ating Panginoon. Ano ba yung hinihingi natin? Hihingi ba tayo ng kayamanan sa Kanya? Na yun ang hinahanap ng iba? Opo. Mali kasi yung motibo natin kung minsan Opo. Ang hinihingi natin yung kayamanan niya
dapat ang hingiin natin yung kanyang katuwiran, the righteousness of God. Kaya nga, yun ang sinasabi niya, ask, seek and knock, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Di ba? Opo. Bakit? Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, alam na niya ang iyong pangangailangan. Di ba? Alam na niya, ang gawin mo lang, magpuri ka lang, sambahin mo lang siya. Hanapin mo ang kanyang kingdom. Di ba? Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya ang iyong pangangailangan. Humihingi tayo, yung hindi naman natin kailangan ang hinihingi natin. Di ba? Humihingi tayo sa Kanya dahil gusto nating sustentuhan yung vision natin, gusto nating i-sustain yung wants natin. Hindi po yun ibibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, humingi. Anong hihingin po natin? The kingdom of God and His righteousness. Hindi kayamanan, hindi pera. Di ba? Kasi yung mga kasamahan natin na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, mayaman na sila. Sana. Dahil mga lingkod sila ng Diyos, pero bakit marami pa rin ang kinukulang? Diba? Dahil mali ang motibo ng puso nila. Mali po. Humihingi lang sila para lamang sa kanilang sarili. Mali yung motibo, mga ginigiliw. Humanap. Humingi, humanap. Ano yung hanapin natin, di ba? Yung righteousness niya. Katuwiran ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nito. At kumatok. Alam niyo kung saan tayo kakatok? Yung pintuan ng ating Panginoong Hesukristo. The door of salvation. Yun ang sinasabi niya dito, mga ginigiliw. Opo. Kaya nga sabi niya po dito sa Mateo 7:7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Ano ang ibibigay ng Panginoon? Ano ang hihingin natin sa Kanya? Yung righteousness niya, yun ang ibig sabihin ng panalangin na to. Lord, give me your righteousness. Yun ang ibig sabihin, hindi ka hihingi ng kayamanan sa Kanya. Opo, hindi kayamanan ang hihingin natin. The righteousness of God. Humanap kayo. Hanapin natin ang Kanyang presensya, ang presensya ng ating Panginoon. Opo. At kayo'y makakatagpo. Hanapin natin ang Kanyang presensya. Diba? Seek the presence of God. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ano ba yung pintuan? Yung pintuan na yon, nakakatukin natin, mga ginigiliw. Yun ang pintuan ng kaligtasan. The door of salvation. Diba? Huwag nating i-misuse and abuse yung mga salitang ito, mga ginigiliw. Kasi, kung ang interpretasyon natin dito ay lahat na lang ng hinihingi natin, ibinigay ng Panginoon, marami na sanang mayaman na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Diba? Marami na sana. Kaya dapat, yung hihingin natin dito, at kakatukin natin yung pintuan ng ating Panginoong Hesukristo. Kakatok tayo sa Kanyang pintuan. Diba? Opo. Hindi niya sinabi dito na, humingi ka sa akin, bibigyan kita ng milyon. Hindi po. Hindi niya po sinabi. Ang sinabi niya dito, alam na niya ang iyong pangangailangan. Ang gawin mo lang, hanapin mo ang Kanyang presensya.
Di ba? Opo. Humingi ka. Seek the kingdom of God. Hanapin mo yung kaharian ng Diyos. Di ba? Hanapin po natin ang kaharian ng Diyos. Hindi yung kanyang kayamanan. Hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Di ba? Kumatok tayo. Katukin natin ang kanyang pintuan. Yung pintuan na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung tatlong panalangin, mga ginigiliw. Humingi, humanap, at kumatok. Hindi po ito, hihingi ka sa Panginoon, hahanapin mo siya, kakatukin mo para humingi ka ng isang bagong sasakyan, Lord, bigyan mo ako ng Fortuner. Hindi bibigay ng Panginoon yan. Opo. Mas mainam pa na, Lord, wala na akong pagkain. Wala na akong pagkain. Yung pangangailangan mo ang hingiin mo, hindi yung exorbitant, yung kayamanan. Hindi bibigay yan ng Panginoon. Pero nagbibigay siya kung tunay at tapat yung puso mo na naglilingkod sa Kanya. Ibibigay niya po lahat yung pangangailangan mo, mga ginigiliw. Pero kung mali ang motibo ng puso mo, hindi bibigay yan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagpupuksan. Kaya kapag hihingi tayo sa ating Panginoon, hihingin natin ang kanyang presensya. Diba? Hahanapin natin ang kaharian ng Diyos. At kakatukin natin ang kanyang pintuan. Ang lahat ng ito, ibibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Opo, nagbigay siya ng isang halimbawa. Diba? Nagbigay po siya ng isang halimbawa, mga ginigiliw. No? Kayo ngang masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa iyong mga anak Sabi niya, kayo ngang masasama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay Bibigyan mo ba ang ahas, ang iyong anak? Oo. Kapag humihingi siya ng tinapay, sabi niya po. O humihingi siya ng isda? Opo. Bibigyan nyo ba ng tinapay ang iyong anak kung humihingi siya ng tinapay? Sabi niya po, kayo ngang masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay. Gaano pa kaya ang inyong ama? Sabi niya, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? How much more our Father in heaven? How much more our Father in heaven? Sabi niya, bibigyan niya ng mabubuting bagay. Hindi niya sinabing kayamanan, mabubuti. Ano yung mabubuti? Yung pangangailangan natin. Our needs. Hindi yung wants. Magkaiba yung needs at saka wants. Yung wants po, bisyo po yun. Opo, yung wants po, yung hindi mo naman kailangan, yun yung hindi po yun ibibigay ng Panginoon. Diba? Opo, hindi po ibibigay yan ng Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Kaya bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Sabi niya, mga ginigiliw. Kaya kung babasahin po natin dito sa Lucas 11:9 and 13, sa Lucas po, ang Kanyang ibibigay, ang Kanyang banal na Espiritu. Yun ang summary niya po, mga ginigiliw. Na kapag hahanapin po natin, kapag hihingi po tayo sa Kanya, hahanapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at kakatok po tayo sa Kanyang pintuan. Ibibigay niya
ang isang pinakamagandang bagay, walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu Santo. Imagine that, ikloklot niya yung kanyang pagka-Diyos sa'yo. Ibibigay niya yung templo niya sa'yo. Gagawin niyang templo ang iyong katawan. And that is the best gift na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kapag ikaw ay hihingi, hahanap at kakatok sa kanyang pintuan. Diba? The Holy Spirit, the maker and creator of the heavens and the earth. Imagine that, no? Ibibigay niya yung grasya niya, ibibigay niya yung awa niya sa'yo. And that is the Holy Spirit. Kaya sinabi niya, hindi mo ba alam? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Yun po yung mabubuting bagay na sinasabi dito. Hindi kayamanan, hindi pera, hindi sasakyan, di ba? Kundi ang mabubuting bagay na ibibigay ng Panginoon. Walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu Santo. Huwag po nating i-misuse and abuse ang tatlong paksa na ito. Humingi, humanap, kumatok, ask, seek, and knock. Opo, dahil hindi po ibibigay yan ng Panginoon kung mali ang motibo ng puso natin. Ang hihingin natin sa Kanya, mabubuting bagay lamang. At ang isang pinakamabuting bagay na ibibigay ng Panginoon, kung basahin po natin ito sa Lucas 11:9 hanggang 13, walang iba kundi ang Kanyang presensya, ang Kanyang banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw. So, thank you for watching, buddy. Minyong, Herminyo, Idol. Yan ang kasakasama ko po sa Mulong Police Station. Si Ading Wesley. Magandang umaga po at sa lahat po ng tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. Ibahagi po natin ito sa mga kaibigan po natin, sa mga kapamilya po natin. Napakarami po akong video na naka-upload po dito. Hanapin nyo po yung YouTube channel, Richard Alonso Police na Pastor. More or less 500 videos po ang naka-upload doon patungkol po sa salita ng Panginoon. Napakarami po. I-share po natin ang mga videos na ito. Malay natin na tayo ang gagamitin ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Na daluyan ng pagpapala upang marami pa po ang maliligtas. I-share po natin sa kaopisina natin, sa kaibigan natin, sa kapamilya natin, upang marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. God bless everyone. Herminyo, Idol, magandang umaga. Si Wesley at sa lahat ng sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. At sa 14,000 tagasunod, more or less 15,000 na tagasunod sa gawain na ito ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng mabubuting bagay. At ang mabuting bagay na ito, walang iba kundi ang Espiritu Santo ng Panginoon. God bless everyone. God bless po. Maraming salamat.